Kabanata 381. Inabot ni Mark ang phone niya kay Brenda at napakunot ang noo niya. Anong ginagawa mo? Tinabi ko bang gusto kong tingnan ang phone mo? Kinasusuklaman nito ni Brenda. Anong klaseng basurang mobile phone iyon? Oo naman, mayaman si Mark, ngunit ang teleponong hawak niya sa kanyang kamay ngayon ay mukhang hindi uso. Hindi ba siya makapag-upgrade sa isang mas mahusay? This is such a cheap phone. Hindi ba niya naiisip na nakakahiyang gumamit pa ng ganyang basura? Naisip niya. Nang makita ni Brenda ang mobile phone ni Mark, ayaw na niya itong silipin sa pangalawang tingin. Tingnan mo lang, sabi ni Mark habang tinutulak ang telepono sa kanya. Tapos, may tumunog na bagsak. Naiinis na itinaas ni Brenda ang kanyang kamay at ibinagsak ang mobile phone ni Mark sa lupa. Nahulog ang phone at nabasag agad ang screen sa impact. Nagalit si Mark at sumigaw siya, "What the H2?" Kinuha ni Mark ang kanyang telepono at pinanangkitin ng galit si Brenda. Dapat matagal ka nang bumili ng mas magandang version. Hindi ako makapaniwala na gusto mo akong tingnan. Alam mo bang nakakainsulto iyon sa paningin ko? Mayabang na sabi ni Brenda. Karaniwan, hinding-hindi natitigilan ni Brenda ang gayong mga pailay na telepono. Kung makatagpo siya ng ganoong telepono sa lupa, gayon pa man, kukunin niya ito. Bagaman, ito ay hindi upang panatilihin ito para sa kanyang sarili ngunit upang itapon ito sa basurahan. Hindi nagabala si Mark na makipagtalo sa kanya tungkol sa mobile phone dahil ito ay talagang walang halaga. Mahigit 2 taon na niya itong ginagamit. Hindi niya ito pinalitan ng bago dahil hindi lang siya mapakali. I want to show you a picture, sabi ni Mark habang inabot muli ang device sa kanya. Kumunat ang noo ni Brenda at inis na sinabi, ayoko nang tingnan. Ano ang gusto mong ipakita sa akin? Iyong bank account. O, ang certificate ng pagmamayari mo. Sa tingin mo, hindi ko pa nakita ang mga bagay na iyon. Ikaw. Wala kang dapat ipakita. Napatawa naman bigla si Mark. May nunal ka sa binti mo. Medyo nanunuya niyang tanong. Pinadalhan siya ni Aaron ng maraming kawili-wiling mga larawan at ilang beses nang tiningnan ni Mark ang mga ito. Masasabing alam na alam niya ang mga detalye ng katawan ni Brenda. Paano mo nalaman yun? Tinilip mo ba ako? Inakusahan ni Brenda. Galit na galit siya nang marinig ang walang hiyang tanong nito. Siya ay karaniwang nakasuot ng palda, ngunit ang nunal na binanggit ni Mark ay matatagpuan sa itaas ng kanyang hita na imposibleng mapansin ng iba. Naisip niya na tiyak na sinisilap siya nito. Walang hiya ang lalaking ito. Hey, huwag kang ngang magsumbong ng ganyan ngayon. I wouldn't dream of peeping at you. It was just that photos were sent to me. Here, look, sabi ni Mark sabay abot ng phone. Kay Brenda. Galit na hiniblot ni Brenda ang telepono at inis na tiningnan ito. She exclaimed, wala man lang akong makitang malinaw sa basurahan ng phone na ito. I can't believe you're trying to show me dirty pictures like this. You really are a pervert. Habang nagsasalita siya, ihahagis na sana niya ang telepono kay Mark sa galit nang bigla niyang nasulyapan ng isang pamilyar na mukha sa screen. Sa sandaling ito, mukhang tinamaan ng kidlat si Brenda. Siya ay naging matigas at nanlamig ang buong katawan. Ito ang litrato ko. Anong nangyayari? Gulat na isip niya. Sa larawan, nakapikit ang kanyang mga mata at siya ay natutulog. Nakasaad sa background na kinunan ito sa isang hotel room. Hotel Luna. Biglang sumibaw lang galit ni Brenda at napasigaw siya, Mark, hindi ko ine-expect na napakasama mo. Kinunan mo ako ng litrato habang wala akong malay. Naglakas loob ka pang tanggalin ang damit ko, ikaw. Pulang-pula ang mga mata ni Brenda sa galit. Sa ilang sandali, gusto niyang pumatay dahil sa mga larawang ito para siyang pinaglaruan na parang laruan ng iba. Agad siyang napaluha sa isiping iyon. Pero hindi niya mawari kung kailan siya pinaglaruan. Sigurado siyang buo pa rin ang kanyang pagkabirhen. Babasagin na sana ni Brenda ang cellphone, ngunit naisip na ni Mark ang susunod niyang galaw at binawi niya ang kanyang telepono. Pagkatapos, nakita niyang biglang napaluha si Brenda na kadalasang epitome ng kay-abangan. Bahagya siyang ngumiti doon at sinabing, huwag mo akong intindihin. Hindi ako ang kumuha ng mga litrato mo. Hindi ikaw iyon. Hindi makapaniwalang tanong ni Brenda at winagiway niya ang kamao para tamaan siya.
Siya ay labis na nahihiya at nagalit, ngunit si Mark ay halos hindi napigilan sa kanyang mahinang suntok. Noong araw na iyon, hinimatay ako at pinapunta mo ako sa hotel mo. Ikaw ang May. You deserve to die. Tigaw ni Brenda habang hinahagisan siya ng mahinang suntok. Nang marinig ito, ngumiti si Mark at nagtanong, tanga ka ba? Sa tingin mo ba ay nahimatay ka? Sino ang nananatiling walang may para sa isang solidong araw mula sa isang mahina? Bigla namang natigilan si Brenda. Naisip niya talaga bakit siya nawala ng malay noon. At para sa isang mahabang tagal sa na masyadong. Gayunpaman, buo pa rin ang kanyang pagkabirhen, alam niya iyon. Kaya naman hindi niya naisip na may nangyari pa. Gayunpaman, ang biglaang paalala ni Mark ay nagpaisip sa kanya kung siya ba ay nadroga. How dare you drug me? Patuloy sa pag-iyak si Brenda habang binubugbog siya. Lahat ng bakas ng pagmamataas ay nawala sa kanyang mukha. Siya ay ganap na nasira ngayon. Tanga ka talaga, no? Hindi mo ba alam kung ano ang kinokonsumo mo bago mawala ng malay? Naiinis na tanong ni Mark. Anong meron sa lokong ito? Naisip niya. Tumigil sa pag-iyak si Brenda habang sinusubukang alalahanin ang araw ng insidente. Siya ay naghapunan kasama si Aaron, ngunit malinaw niyang natatandaan na siya ay kumain ng parehong bagay na siya ay kumain kaya walang problema sa pagkain. Nagulat si Brenda sa alaala ng pagbibigay sa kanya ni Aaron ng isang bote ng tubig. Medyo hindi komportable ang pakiramdam niya matapos itong inumin at pagkatapos, wala na siyang maalala pa pagkatapos noon. Nilagyan ba ako ng gamot ni Aaron? Naisip niya. Nagulat si Brenda sa isang sigaw. Napagtanto niya ngayon sa kanyang isipan, si Aaron iyon. Talagang maganda ang pakikitungo niya sa kanya. Naisip niya kung paano siya sinubukang kontaken ni Aaron kanina. Ano pa ba ang gusto niyang gawin sa akin? Nanginginig niyang naisip. Si Aaron yun. Malakas niyang bulalas. Oh, so nalaman mo na. Nakangiting tanong ni Mark. Ikaw ba ang kumuha ng mga litratong ito? Tanong ni Brenda. Duguan ang mga mata niya. I'm not that kind of person. It was Aaron. He shared these photos with me, sagot ni Mark sabay kibot balikat. Naisip niya na ito ay lumalangoy. Nakita niyang napaiyak si Brenda at nakaramdam siya ng kasiyahan dito. Ibinahagi niya sa iyo. Ilan ang nahati niya. Nagpanik si Brenda at nagtanong siya. Kung ito ay ipapalabas sa social media, paano siya tatayo para tingnan ng sino man sa mata? Paano ko malalaman? Nagpapakita lang siya na ginulukan niya, sagot ni Mark. Napaiyak si Brenda dahil sa pagkadismaya at napaluha. Nahulog siya sa bitag ni Aaron. Gayunpaman, alam niyang hindi pa rin siya nagalaw at dalaga. Ibig bang sabihin noon ay hindi nakasama si Aaron? Kaya, nagpasya siyang kumuha ng litrato sa kanya sa halip. Ang emosyon ni Brenda ay kung saan-saan. Naramdaman ni Mark na oras na para iwanan siyang mag-isa sa kanyang paghihirap. Kailangan niyang panatilihing mabuti ang mga larawang ito. Hanggat ipinakita ni Brenda ang kanyang mukha sa kanyang harapan, ipapakita niya ang mga ito sa kanya at hindi siya makapagsalita. Huwag kang umalis, tanggalin mo ang mga larawang iyon ngayon din. Tanong ni Brenda, humigpit ang hawak niya sa braso ni Mark. Hindi niya maaaring hayaang itago nito ang mga larawan niyang ito para tingnan niya ito kung kailan niya gusto. Sobra lang ito. You better watch it. I'll share the photos with other people if you come at me again, banta ni Mark na may nakakatakot na Markle. Pakiramdam niya ay medyo naging pervert siya bigla. Gayunpaman, hindi niya naisip na kasalanan niya ito. Kung hindi lang siya na-provoke ni Brenda tuwing magkikita sila, hinayaan na lang niya. Hindi man lang siya magsasawang makipag-usap sa isang tulad niya. Si Brenda ay nagpakawala ng isang bigong sigaw, umupo sa lupa at umiyak. Nakakainis ang pananakot ng ngiti ni Mark, gusto niya talagang maghukay ng butas at ibaon ng sarili sa puntong ito. Nagpasya si Mark na oras na para pumunta sa klase. Nang magsimula na siyang maglakad palayo, tumayo si Brenda at niyakap siya. Mark, look, I'm sorry. I don't want you to like me anymore. Could you please delete those photos? I'm begging you, patuloy niyang pagsusumamo. Mapait na sigaw ni Brenda habang nagmamakaawa. Paano kung gamitin ni Mark ang mga litratong iyon para takutin ako? Paano kung nagbanta siya na susuyuan niya ako? Napaisip siya. Hindi, pagtanggi ni Mark at hindi siya pinansin.
Naabot niya ang kanyang layunin. Hanggat huminto si Brenda sa pagharap sa kanya, hindi ibabahagi ni Mark ang mga larawang iyon. Kung tutuusin, naisipan din niyang gawin ang parehong bagay kay Lara noon. Gayunpaman, nagpasya siya laban dito. No, please, umiiyak na sabi ni Brenda. Huwag mong gawin ito sa akin, mangyaring huwag, patuloy na umiiyak. Bitawan mo ako, hiling ni Mark at pilit na kumawala sa pagkakahawak niya. Malakas na bumagsak si Brenda sa lupa nang maalis niya ang kanyang braso. Habang naglalakad siya papuntang classroom, naiwan mag-isa si Brenda nakaupo sa lupa. Siya ay desperado at nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa. Hindi nagtagal, gayunpaman, ang kanyang mga mata ay nanliit sa isang malamig na sulyap at siya ay nanumpa, Aero Dawson. Mark Orleans. How dare you play me like this? Pagbabayaran ko kayong dalawa ng mahal sa ginawa ninyo. Pagkatapos noon, bumangon siya at pinunasan ang kanyang mga luha, nakatitig sa umaatres na likod ni Mark, nagpasya siyang tumakbo sa kanya. Nang tuluyang marating ni Mark ang silid-aralan, walang nang ahas na makipag-usap sa kanya sa klase. Nakatingin lang silang lahat sa kanya. Gamaan ang pakiramdam ngayon ni Mark. Ang mga taong ito ay kailangang harapin ng karahasan upang maging kampante. Naisip niya. Saktong pag-upo niya, pumasok si Brenda na inaakit ang tingin ng lahat. Pagkatapos ay naglakad siya palapit kay Mark. Nagulat ang buong klase nang makita ito habang iniisip nila, si Brenda, ang bagong campus belle, ay talagang dumating upang mahanap Mark na naman. Talagang kayang gawin ng pera ang anumang bagay. Tiningnan lang siya ni Mark ng masama. Ganoon ba talaga kadesperado ang babaeng ito para makita ng iba ang mga larawang iyon? Kung nagsimula siyang magsalita muli ng walang kaparerekon, makukuha niya ang kanyang hiling. Pero laking gulat ni Mark, nakangiting lumapit sa kanya si Brenda habang papalapit, balak niya itong halikan. Kumunat ang noo ni Mark at nagmamadaling umatras. Dahil sa pagkilos na ito, naiinggit ang mga lalaki sa klase. Paano niya tatanggihan ang halik ng isang dilag na tulad ni Brenda? Wow! Ang galing ni Mark! Naisip ng ilan sa kanila. Puno na ngayon ng hinanakit ang puso ni Brenda. Napangiti siya at nagpatuloy sa paghabol kay Mark, mapusok ang mga labi. Nanatili si Mark sa kanyang pag-urong at sumigaw, anong ginagawa mo? Umalis ka. Nagulat ang buong klase at napabuntong hininga sila, ano? Tinabihan lang ba ni Mark ang campus belle na magwala? Diyos ko! Gayunpaman, ang mas ikinagulat nila ay nakinig talaga si Brenda kay Mark. Siya ay talagang tumigil sa kanyang pagsulong at umalis. Ilang sandali pa, tumahimik ang klase. Ilusyon ba ang lahat ng ito? Paano naging sunod sa niya si Brenda? Umupo si Mark pagkatapos nun. Lahat kayo nakakaistorbo sa pag-aaral ko, pabulong niyang sabi. Kabanata 382. O Diyos ko! Laking gulat ng mga tao sa klase. Kamakailan ay naglabas ng mga sorpresa si Mark sa kaliwat kanan, ito ay nakakalito. Una, gumastos siya ng pera para lang sumuntok sa mga kaklase niya. Pagkatapos, nalaman nilang sa kanya ang plaza. At ngayon, pinaalis niya si Brenda sa harap ng napakaraming tao at sumunod naman si Brenda. Napatulala ang lahat sa klase. Nakakabilib talaga si Mark. Matagumpay niyang nahabol si Teacher Polan at nakipaglaro kay Lara. Ngayon, kahit si Brenda, ang campus belle ay sumuko na sa kanyang alindog. Ito ay simpleng hindi ka panipaniwala. Makalipas ang ilang minuto, tahimik pa rin ang klase. Si Mark, sa kabilang banda, ay ang epitome ng kalmado. Sa sandaling ito, lumapit sa kanya si Lara na may dalang tasa ng kape at nag-alok, Mark, eto. Ito ang bagong lasa na naisip ko. Tinanggap ito ni Mark, humigop mula sa straw. Not bad, naisip niya. Si Lara ay nakasuot ng napaka-reveal na damit sa araw na ito, at ang kanyang mga binti ay nakadisplay, na ginagawang mahirap para sa sinuman na alisin ang kanilang mga mata sa kanya. Umupo siya sa tabi ni Mark ng tahimik, mukhang maganda. Sa panonood ng eksena, nakaramdam ng inggit ang ibang mga lalaki sa klase kay Mark. This is every man's dream. Naisip nila. How does it taste? Tanong ni Lara. Not bad, sagot ni Mark. Umanga siya sa kabutihang loob ni Lara. Gumawa siya ng paalala sa pag-iisip na bawasan ang bayad sa kanya para sa kanyang pagrente ng tindahan sa plaza sa susunod na taon. Sa totoo lang ay ayaw nang may utang si Mark kay Lara.
Nagulat si Lara sa tugon ni Mark ngunit hindi nagtagal ay nakaramdam ng kaunting lungkot. Katatapos lang ng kanyang kaarawan ngunit hindi niya alam ang tungkol dito. Hindi niya ito binanggit at sa halip ay kinuha niya ang kanyang aklat aralin, binasa ito ng tahimik. Paglabas ni Brenda ng classroom, nawala agad ang ngiti sa kanyang mukha. Hindi pa nahulog si Mark sa kanyang mga panlilinlang ngayon at nagalit ito sa kanya. Nag-iisip siya ng ibang paraan para harapin ang sitwasyong ito at nagpasya siyang kontakin si Aaron. Kailangan muna niyang makipagkita sa kanya. Sure enough, right after she had sent a text to Aaron asking him out, pumayag naman agad ito. Umalis si Brenda sa universidad at nagtungo sa malapit na tindahan. Bumili siya ng fruit knife mula doon. Dahil ginulo mo ako, sisiguraduhin kong habang buhay mong dadalhin ang kahihinatnan. Mali siya niyang naisip. Ang tanging nararamdaman ni Brenda ngayon ay sama ng loob at isinisisi ang lahat kay Aaron. Kung hindi dahil sa kanya, si Mark ay hindi magkakaroon ng ganoong epekto sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Brenda ang sports car ni Aaron na papunta sa kanya. Maingat na itinago ni Brenda ang kutsilyo sa kanyang bag. Nakasuot ng walang pakialam na harapan, sumakay siya sa kotse ni Aaron. Naningkit ang mga mata ni Aaron. Si Brenda ay nakasuot ng isang maikling palda at siya ay tumingin lalo na maganda. Nang makapasok na siya sa kotse niya, halos hindi na napigilan ni Aaron ang sarili. Gayunpaman, sa sandaling naisip niya ang tungkol kay Mark na nakasama niya noon, ang kanyang kalooban ay bumaba. Ang tanging dahilan kung bakit siya pumayag na makipagkita sa kanya ay wala na siyang magandang gawin. Ang paggugol ng aking oras sa paglilibang kasama si Brenda ay maaaring hindi isang masamang ideya, naisip niya. Saan tayo pupunta? Tanong ni Aaron. Anywhere is fine, better if there's a room, sagot ni Brenda. Ngumiti si Aaron doon at sinabing, no problem. Alam ni Aaron na may mga pribadong silid na inuupahan sa mga restaurant kaya dinala niya ang mga ito sa malapit na restaurant. Nang sa wakas ay dumating ang dalawa at pumasok sa pribadong silid, si Aaron ay sabik na umupo sa punanibik habang si Brenda ay hindi umupo. Nagpasya siyang tumayo sa likuran ni Aaron, pinamasahe ang mga balikat nito. Napangiti si Aaron doon at same time na nag-isip, nagsisisi na ba siya ngayon? Not bad, doing it in this private room is pretty alright for her to repay me. Sa mga sandaling ito, nakaramdam siya ng pagmamalaki sa kanyang sarili. Mayabang niyang naisip, Brenda, hindi ka ba magaling magpanggap? Pero, sa wakas na-realize mo na kung gaano ako kagaling sa isang tao. Paano? Naputol ang pag-iisip ni Aaron nang may sumigaw. Nakaramdam siya ng matinding pananakit sa kanyang leeg at ang lamig ay umakyat sa kanyang gulugod. Brenda! Lagot ka, halos may na si Aaron sa sobrang takot. Hindi niya inaasahan na magagawa ni Brenda ang isang bagay na ganito. How dare you take photos of me like that? Ilabas mo ang phone mo, ngayon na. Galit na tanong ni Brenda. Tinatakot mo ba ako? Galit na galit si Aaron. Isang malakas na sampal ang natanggap niya dahil doon. Tinampal siya ni Brenda mula sa likuran at napasigaw si Aaron ng masakit na sigaw. Nagsisimula pa lang siyang magpalakas ng lakas sa kanyang mga pambubugbog at si Aaron ay natakot na sa putong ito. Dali-dali niyang nilabas ang phone niya para sumunod sa utos ni Brenda. Kinuha ito ni Brenda at nag-scroll sa gallery at maraming ang litrato niya. Nalaman din niya na ipinadala niya kay Mark ang mga larawang iyon sa pamamagitan ng WhatsApp, malinaw na nagpapakita. Nang makita ito, gusto siyang saksakin ni Brenda hanggang sa mamatay, ngunit alam niyang ang paggawa nito ay hindi makakatulong sa kanyang sitwasyon kahit kaunti. Kaya, kinuha niya ang sarili niyang telepono at itinutok ang kamera kay Aaron at sinabing, magmakaawa ka. Ano? Hindi makapaniwalang tanong ni Aaron. Kahit kailan sa buhay niya ay hindi siya nagmakaawa. Ito ay isang insulto sa kanyang dignidad. Ow! Okay, I will, mabilis na sabi ni Aaron habang sinimulang higpitin ni Brenda ang masakit na pagkakahawak sa kanya. Nakakuyom ang kanyang mga kamao habang nasagi niya ang lahat sa tape. Tanggalin mo nga yang damit mo. Mahilig kang magpa-picture ng mga taong nakahubad, di ba? Pabarin mo lahat. Tasaksakin kita hanggang mamatay kapag hindi mo ginawa. Nagbabantang patuloy si Brenda. Takot na takot si Aaron. Sa sobrang kahihiyan, hinubad niya lahat ng damit niya.
Si Brenda ay kumuha ng maraming mga larawan at maraming mga close-up shot din ang nakuhanan. My God is really fair to all, panunuyan niyang sabi habang ginagawa iyon. Galit na galit si Aaron sa narinig. Pagkatapos ay iniligpit ni Brenda ang kanyang telepono pagkatapos niyang maramdaman na sapat na ito. Kung maglakas loob ka na ay provoke ako muli, I swear ipapadala ko ang lahat ng mayroon ako sa buong paaralan, pagbabante niya. Napapailing na lang si Aaron sa galit. Pagkatapos, lumayo si Brenda sa kanya at iniligpit ang kanyang kutsilyong prutas. Tumakbo siya palabas ng kwarto sa lalong madaling panahon. Nakaramdam ng labis na kahihiyan si Aaron, gusto niya itong patayin sa ginawa nito sa kanya. Ngunit mayroon siyang mga larawan at video sa akin. Napaisip si Aaron. Ito ang unang pagkakataon na inamin niya ang pagkatalo ng ganito. Hindi niya papakawalan si Brenda ng ganoon lang, talagang hindi. Nang makatakas si Brenda, tumakbo siya sa likod na eskinita. Nasa kanya pa rin ang telepono ni Aaron at kaya, binura niya ang lahat ng mga larawan niya dito at itinapon sa mga imburnal. Bumalik lamang siya sa paaralan pagkatapos matiyak na wala sa paningin ang telepono. Ngayong naayos na niya ang score kay Aaron, mayroon pa ring mark na haharapin. Kung hindi siya makatulog o makakain ng maayos habang buhay. Tino ang nakakaalam kung ano ang pananakot sa kanya ng pervert na iyon. Kailangan niyang mag-isip ng solusyon, at kaya, dumiretso siya sa Hotel Luna at nagpas siyang hintayin na lumitaw si Mark. Since you have those photos of me, I want yours also. It's only fair. Naisip niya at binalak siyang tambangan. Naramdaman ni Brenda na tiyak na gagamitin ni Mark ang mga larawan niyang iyon laban sa kanya. So, she planned na hintayin na lang siya sa hotel. Gusto niyang makuha ang mga nakakahiyang larawan nito para pilitin siyang lumuhad sa harap niya. Gayunpaman, hindi bumalik si Mark sa hotel. Sa halip, pumunta siya sa ibang lugar. Nangako siya kay Melde na babalik siya sa kanya ngayong hapon at pagkatapos ay babalik siya sa Hotel Luna. Yun ang plano niya. Ngunit habang nagmamaneho si Bettina, bigla siyang nakatanggap ng tawag sa telepono at hindi nagtagal ay inihinto niya ang sasakyan. Master, may balita sa Ivan, she informed. Nagulat si Mark doon. Natagpuan ba si Ivan? Mabilis iyon, naisip ni Mark ng madali, humanga siya sa kahusayan ni Bettina. Pagkatapos ay nag-isip siya ng masama, well, I'll give him H2 this time. Sabihin sa lahat na magtipon sa hotel ng sabay-sabay, utos ni Mark. Si Ivan ay hindi isang taong dapat harapin ng mag-isa. Kakailanganin ni Mark ng mga reinforcement para harapin siya. Pero, wala si Ivan sa bahay ngayon. Nakita siya sa isang party ngayon, medyo nag-aalangan si Bettina habang inihatid niya ang impormasyong ito. Nadama niya na ang hitsura ni Ivan ay maaaring isang bitag. Si Ivan ay isang matalinong tao, ang kanyang biglaang hitsura ay kainahinala. A party? Tanong ni Mark na nakakunot ang noo. Ask them to stand by. Let's go have a look, sabi niya. Excited na si Mark pero medyo kinakabahan din siya. May haharap siyang mas sanay pa kay Karen, bakit hindi? Sige, young master. Ako na ang mag-aayos. Pero hindi ba kailangan mong makipagkita kay Melda? Paalala ni Bettina sa kanya. I'll postpone it. I'll give her a call now, sabi ni Mark. Sige, sagot ni Bettina habang ipinagpatuloy niya ang pagmamaneho kay Mark sa party kung saan nakita lang si Ivan. Tinawagan ni Mark si Melda para ipagpaliban ang kanilang mga plano at naging okay na siya. Ngunit paano hindi makaramdam ng pagkabigo si Melda? Nagbihis na siya at handa nang lumabas. Young master, may suit sa ball. I'll bring it for you to change into, sabi ni Bettina pagdating nila sa hotel. This was a formal wear party, and the outfit had already prepared in the car. Bumaba si Bettina sa kotse at kinuha ang suit. Mula sa ball. Pagkatapos ay nagpatuloy si Mark sa pagpapalit ng kanyang kasuotan sa kotse. Si Bettina naman ay may damit. Kinailangan din niyang dumalo sa party para masiguro ang kaligtasan ni Mark sa party. Hindi niya kayang pasukin itong mag-isa. Masyadong delikado iyon, naisip niya. Pagkatapos magpalit ng damit ni Mark, lumabas siya ng kotse para hayaan si Bettina na lumiko. Mabilis na nagpalit ng damit si Bettina at lumabas kaagad pagkatapos. Medyo natarante si Mark nang nakita niya si Bettina.
Siguro dahil karaniwan itong nagsusuot ng casual, hindi inaasahan ang pagkamangha na naramdaman ni Mark nang makita siyang nakasuot ng damit. Talagang slim ang bewang niya at kurbadong figure. Alam ni Mark na maganda ang figure ni Bettina, pero itong damit ng Young Master, pasok na tayo, sabi ni Bettina. Naglakad siya palapit kay Mark at nakita niyang nakatitig ito sa kanya. Medyo napahiya siya dahil doon. Hindi nagtagal nang sa wakas ay bumalik si Mark sa kanyang katinoan, sabay silang naglakad patungo sa party. Young Master, ang mga tulad ni Ivan ay hindi dapat harapin ng mag-isa, babala ni Bettina na nakakaramdam ng pag-aalala. Oo, alam ko. Gusto ko lang makita kung ano ang hitsura niya, sabi ni Mark, ang kanyang mga mata ay naging mabangis sa isang sandali. Pinyanta ng lalaking Ivan na ito si Lilibeth. Kailangan ko siyang panasan sa mukha ng Earth na ito, matigas niyang naisip. Young Master, huwag kang masyadong lumayo sa akin. Napakasama talaga ng taong ito, muling babala ni Bettina habang nararamdaman niya sa kanyang bituka na may mali. Dapat ba silang pumunta dito? Naisip niya na may pagdududa. Dahil napagpasyahan ni Mark na sumama, walang choice si Bettina kundi pumayag. Pagkatapos ng lahat, si Mark ang kanyang amo. Maya-maya ay pumasok na ang dalawa. Habang humahakbang siya palapit sa party, nakita ni Mark ang isang pamilyar na figure sa kanto na may walang pakialam na tingin na nakaplaster sa kanyang mukha. Nakatulala pa rin si Mark. Si Queen iyon. Sa pagtingin sa kanya ngayon, muling lumitaw ang mga alaala niya sa insidente sa kotse. Kabanata 383. Nang itinuon ni Mark ang kanyang mga mata kay Queen, hindi niya maalis ang tingin sa kanya. Matingkad na naalala ni Mark ang mga detalye ng kanilang pagtatagpo sa kotse, paanong hindi. Ang kanyang isip ay puno ng mga imahe noong isang araw. Young Master, tawag ni Bettina, sinusubukang makuha ang atensyon ni Mark. Alam niya ang tungkol sa maikling pagkakakilala ni Mark kay Queen. Gayunpaman, bakit nakatitig pa rin si Mark sa kanya? Nakangiti pa siya. Si Bettina ay masipag, kaya kaagad, naisip niya ang tunay na katangian ng kanilang relasyon. Pagkatapos ng lahat, sa oras na iyon, hiniling ni Queen kay Mark na lumuhad sa kanyang harapan upang humingi ng tawad. Tama, sagot ni Mark nang matauhan siya. Anong klaseng party ito? Bakit nandito si Queen? Naisip niya. Pareho silang nagpatuloy sa pagpasok sa lugar. Ito ang unang pagkakataon na dumalo si Mark sa isang party na tulad nito. Maraming maharlika at mayayamang individual ang makikita dito at doon, at hindi talaga alam ni Mark kung paano kumilos. Sa kabilang banda, si Bettina ay nagsasalita ng 1 milya sa tabi niya, na ipinapaliwanag ang mga natuklasan na kanyang natipon tungkol kay Ivan. Hindi naman kasi pumunta si Mark dito para sa gala. Nandito siya para kay Ivan mag-isa. Nang dumating na si Queen, agad niyang naakit ang tingin ng lahat sa kwarto. Sa sandaling ito, siya ang sentro ng atensyon. Ang kanyang damit ay nagpapakita ng kanyang figure ng perpekto at ang mga linya ng kanyang katawan na eleganteng naglalarawan sa kanyang curvaceous nature, siya ay simpleng banal na tingnan. Hindi maialis ni Mark ang tingin sa kanya. Sa totoo lang, medyo na-miss niya ito. Sa oras na iyon sa banyo kasama si Queen si Mark ay maayos na nalilito at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ngunit nang maalala niya ang maikling panahon nila ni Queen sa kotse, nakakabaliw ang karanasan. Lahat ng iyon ay totoong alaala. Hindi siya makapaniwala na nagawa niyang makuha si Queen sa ganoong paraan. Pakiramdam ni Mark ay isang mahabang panaginip lang ang lahat. Pero ngayon, alam na niyang hindi sila ni Queen sa isa't isa. Young Master, maupo tayo dyan, mungkahi ni Bettina. Pumayag naman si Mark at sinunod ang pakay ni Bettina. Bagamat hindi makuha ni Bettina ang atensyon ng lahat tulad ni Queen, nag-eehersisyo siya sa buong taon. Iba ang hugis ng figure ni Bettina kumpara kay Queen ngunit pare-pareho siyang kaakit-akit. Habang nakaupo sila, ramdam ni Mark ang naiinggit na tingin sa kanya ng mga lalaki sa kwarto. Bilang mga baller mismo, nakita na nila ang kanilang makatarungang bahagi ng mga kababaihan noon. Gayunpaman, ang mga dilag tulad ni Queen at Bettina ay isang pambihirang tanawin. Pumikit si Bettina sa mga titig na iyon. Wala siyang pakialam sa ganoong atensyon, siya ay walang iba kundi mapagbantay. Prioridad niya ang kaligtasan ni Mark. May nagpa siya na i-chat si Queen sa huli. Pawang mayayaman ang mga pumunta dito.
Naturally, iba-iba ang mga diskarte sa pagkuha ng bawat tao. Napatingin si Mark sa malayo at nakita niyang tumanggi si Queen na magsalita sa maraming lalaking lumapit sa kanya. Siya ay tumanggi sa bawat isa, at si Mark ay nakadama ng kalmado. Isa ba siya sa pagbabase ng kanyang interes sa personalidad? Iyon ba ang dahilan kung bakit siya mismo ang nagsimulang makipag-ugnayan kay Mark o may iba pang dahilan? Pagkatapos ng lahat, noong sila ay pareho sa kotse, si Queen ang nagkusa at siya ay lubusang nag-e-enjoy sa sarili. Masasabi ni Mark. Nakaramdam siya ng kaunting saya sa isiping iyon, ngunit wala na siyang magagawa pa. Dapat galit si Queen sa kanya ngayon. Alam din ni Mark na masyadong irresponsible ang mga sinabi niya noon. Kaya, syempre, hindi nakakagulat na magalit si Queen. Kung tutusin, nakaramdam pa nga siya ng kaunting panghihinayang, pero ano nga ba ang silbi ng panghihinayang? Tapos na ang lahat ngayon, napabuntong hininga na naisip ni Mark. Noon lang, nakita niya ang isang lalaki na papalapit kay Queen. Pero sa pagkakataong ito, kinausap na talaga ni Queen ang lalaking iyon. Mukhang nag-uusap ang dalawa at naramdaman ni Mark ang isang medyo hindi nasisiyahan tungkol doon. Naruraj ang puso ni Queen. Makakahanap ba siya ng lalaking magsasabi ng kanyang nararamdaman? Hindi maiwasang isipin ni Mark. Tumayo siya nang hindi nag-iisip at nagsimulang maglakad patungo sa dalawa. Young Master. Ulalas ni Bettina nang tumayo din siya. Tinanong niya, saan ka pupunta? Bettina, I'm going to meet someone, sagot ni Mark. Gusto niyang maghintay si Bettina dito. Sige, ingat ka. Tandaan mo, andito si Ivan. Babala ni Bettina. Noong namataan niya si Queen kanina, alam niya kung sino ang babango ni Mark para salubungin. Pagkatapos, sa wakas ay lumakad si Mark. Pagkatayo sa harap ni Queen, saglit siyang natigilan ngunit hindi nagtagal ay inilagay ang kanyang nakagawiang harapan. President Miller, kilala mo ba ang taong ito? Tanong ng lalaking kausap niya. Kaklase siya ni Queen. Sa mga pagkakataong tulad nito, walang maraming pagkakataon upang muling makipagkilala sa mga kaklase. Samantalang sila ni Queen, medyo friendly sila sa isa't isa noong pareho silang nasa kolehiyo. Napaangat siya ng tingin nang pumasok si Queen sa kwarto kanina. Sa isang iglap, naakit siya sa kagandahan nito. Nakilala na niya ito at nais niyang samantalahin ang pagkakataong ito para lalo pang mapaunlad ang pagkakakilala niya sa magandang babae. Pagkatapos ng lahat, ang mga lumang kaklase na muling nagsasama-sama ay karaniwang humantong sa ilang medyo kapana-panabik na pagtatagpo. Nang lumapit siya kay Queen kanina lang ay napangiti siya. Kitang-kita niya ang spark of recognition sa mga mata ni Queen habang nakatingin ito sa kanya. Akala niya ay magkakaroon siya ng pagkakataon na makasama siya mamayang gabi. Gayunpaman, ang biglaang pagsulpot ni Mark ay medyo ikinainis niya. Ngunit nang makita niya kung gaano kalapit ang batang si Mark, bumalik siya sa kaiganhawahan. Alam niyang mas gusto ng mga sopistikadong babae tulad ni Queen ang mga lalaking mas mature at eleganteng. Katulad ng kanyang sarili. Marahil iyon ang dahilan kung bakit nakilala niya ito sa unang tingin. Baka may crush si Queen sa kanya noong college mate pa sila noon. Sa pag-iisip nito, naisip ng isa pang lalaki habang nakatingin kay Mark, ibig sabihin may pagkakataon ako. Malamang nasa kolehiyo pa ang batang ito, paano niya ako makakalaban? Walang duda tungkol dito. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay panatilihin ang kanyang mala-gentleman na kilos. Hindi, ayoko, sagot ni Queen. If you don't know her, please leave. Nakangiting sabi ng kaklase habang itinuro ito kay Mark. Naisip niya, kilala man siya ng lalaking ito o hindi, hindi mahalaga. Nasabi na ni Queen. Sigurado ka bang hindi tayo nagkita? Tanong ni Mark. Meron na ba tayo? Mataray na tanong pabalik ni Queen na hindi tumitingin sa kanya. Natahimik si Mark dahil doon. Pagkatapos ay hinawakan niya ang braso ni Queen at hinaila patungo sa washroom. Natigilan si Bettina na kanina pa nakatingin sa eksenang naganap sa harapan niya. Anong ginagawa ng young master? Naguguluhang isip niya. Pakawalan. Tigaw ni Queen habang pilit na inaalog si Mark. Sigurado ka bang hindi tayo magkakilala? Tanong ulit ni Mark na mas mapilit. Hindi, tiyak na sagot ni Queen. Kung gayon, ano ang nangyari sa kotse noong araw na iyon? Tanong ni Mark na mainit na nakatingin sa kanya. Walang nangyari, hindi ko alam ang sinasabi mo, sabi ni Queen habang sinusubukang ko mawala sa pagkakahawak ni Mark.
Ngunit hindi siya pinayagan ni Mark, nagpatuloy siya sa pagkaladkad sa kanya. Kumunat ang noo ni Queen dahil doon. Pakawalan. Muli niyang tanong. Look, I was probably in wrong that day. I shouldn't have said what I said, nagpa siya si Mark na humingi ng tawad. Malamang. Akala mo malamang, ikaw ang mali. Malamig na tanong ni Queen. Pinilit niyang kalimutan ang mga nangyari noong araw na iyon. Panaginip lang ang lahat, talagang nakakatakot na panaginip. Isang bangungot. Wala siyang anumang panaginip na nauugnay kay Mark nitong mga nakaraang araw. Akala niya ay sa wakas ay nalampasan na niya ang kanyang infatuation ngunit ngayon ay muling nagpakita si Mark. Sige, aaminin ko. Kasalanan ko yon. Hindi ko dapat sinabi yun sa'yo, at dapat hindi na rin ako umalis kaagad, malumanay ang boses ni Mark habang nagpapaliwanag. Tinusubukan niyang tanggihan ang kanyang mga aksyon at nakaramdam siya ng pagkakasala kay Lilibet. Ngunit ngayon, sa nakikitang mga bagay na nangyari na, ang tanging magagawa niya ngayon ay harapin ang mga ito ng direkta. Hindi niya ito tatakpan tulad ng ginawa niya noong nakaraan. There's no need for you to explain yourself to me. Let go of me. Walang pakialam na sabi ni Queen. Ayaw siyang bitawan ni Mark. Nakaramdam siya ng guilt kaya mas hinigpitin niya pa ang pagkakayakap sa kanya. Hayaan mo, sinasaktan mo ako, saway ni Queen sa kanya. Napabuntong hininga si Mark nang dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay. Hoy, bitawan mo siya. Tigaw ng kaklase ni Queen habang naglalakad. Siya ay galit. Paano niya nagagawang kaladkarin ni Mark si Queen palayo sa kanya ng ganoon lang? Ito ay hindi narinig. Paano ito nangyari sa akin? Naisip niya. Kumunat ang noo ni Mark sa hinihingi niya at pinabulaanan niya, no, I won't. Nakuha rin ni Mark si Queen sa likod niya. Pilit na pumigla si Queen, ngunit hindi siya natinag. Ang braso niyang nahawakan ay nagpoprotesta sa sakit ngunit hindi matinag ang pagkakahawak ni Mark. Kung hindi mo siya pakakawalan, mas mabuting maging handa ka sa mga kahihinatnan, sabi ng isa pang lalaki habang naglalakad siya nang nakakuyom ang mga kamao. Natuto na siya noon sa wrestling. Kaya, hindi magiging problema para sa kanya na sumama sa 3 o 4 na tao sa isang labanan. Ang batang pieng na ito ay talagang naghahanap ng kamatayan. Naisip niya. It'd be my pleasure, sabi ni Mark at nagkibit balikat. Ninitian iyon ng lalaki. Huwag kang mag-alala, Presidente Miller. Tuturuan ko ang batang ito ng leksyon, direkta niya kay Queen. Pagkatapos, nagsimula siyang umaban patungo kay Mark. Galit ngayon si Queen. Pakakawalan mo na ba ngayon? Tanong niya, medyo naiinis. No, I won't let go. Matigas na sabi ni Mark habang hawak pa rin niya si Queen sa isang kamay. Nang makita niya ito, napaisip siya kung lalabanan ba niya itong kaklase niya gamit lang ang kabilang kamay niya. Patuloy sa pagpupumiglas si Queen, ngunit lalo pang humigpit ang hawak ni Mark. Niloloko ako ng beastard na ito. How dare he use only one hand? Sino sa tingin niya, ang hari ng taekwondo? Galit na sabi ng kaklase. At kaya, binato niya ng suntok si Mark sa pag-aakalang tiyak na mapapabagsak ng kanyang mga kamao si Mark. Tinutukan niya ang mukha ni Mark, gustong makita siyang duguan. Ngunit sinulyapan lang siya ni Mark at itinaas ang kanyang libreng kamay. Mabilis niyang sinuntok ang pisngi, napabuntong hininga ang lalaki at agad na napapikit ang mga mata. Hindi nagtagal ay bumagsak siya sa lupa. Nagulat si Queen sa nangyari. Bumaba siya ng isang suntok lang. Hindi makapaniwalang naisip niya. Alam niyang noong college siya, member ng basketball team itong kaklase niya. Nabalitaan niya na may karanasan ito sa pakikipaglaban at natuto siya ng ilang mga diskarte. Pero ganito pala siya kaina. After that, niwinggan ni Mark ang ulo niya kay Queen, nagtatanong, classmate mo ba to? Kung regular na tao ang haharapin ng lalaki, baka nanalo siya. Ngunit nahaharap sa mga tulad ni Mark na sanay sa martial arts. Walang pag-asa. Naging bukas palad si Mark, pinagsisilbihan lang siya ng isang suntok. Hindi bagay sa'yo. Let me go. Muling nagpupumigla si Queen habang nakatingala kay Mark. Napansin niyang lumambot ang titig ni Mark sa kanya, at masuyong tumingin ito sa kanya. Medyo naalarma si Queen doon at tinanong niya, anong ginagawa mo? Ilang sandali pa, binigyan siya ni Mark ng halik sa labi.
Nanlaki ang mga mata ni Queen nang mabilis itong humakbang palayo kay Mark, sa wakas ay nakatakas sa mahigpit na pagkakahawak nito. Pagkatapos ay sinampal niya si Mark sa mukha at sumigaw, "Ano ang ginagawa mo sa akin?" Kabanata 384. Tinampal siya ni Queen. Buti na lang at nasa tabi sila ng restrooms kaya walang nakakita. Gayunpaman, ginawa ni Bettina. Napakunot ang noo niya dahil doon. Nakita niyang kumilo si Mark at hinalikan si Queen sa labi. Akala niya ay normal lang ito. Ang ina ng young master ay maruming mayaman, madali para sa kanya na makasama ang sinumang babae na gusto niya. Ang hindi magawa ni Bettina ay, hindi niya alam kung kailan sila nagkasama. Kung titingnan ang sitwasyon ngayon, tila tinatanggihan siya ni Queen. Nung nasample ni Queen si Mark kanina, galit na galit si Bettina. Gusto niya sanang sumugod at magbigay ng sampal kay Queen ngunit napigilan niya ang sarili. Paano ako basta-basta magpapakita ng hindi ipinaalam sa ganoong sitwasyon? Naisip niya. What do you take me for? Whenever you see someone come to me, you make it your mission to interrupt. Sino ka ba talaga sa tingin mo? Bakit nandito ka pa? Hindi ba pwedeng hayaan mo na lang akong mamuhay? Sumabog si Queen. Anong karapatan niya para gawin iyon? Noong araw na iyon, walang kahirap-hirap na sumuko si Mark sa kanilang relasyon. Gayunpaman, gumagapang na naman siya pabalik sa kanya. Dinadala ba niya ako sa kanyang bek at tumawag? Inis na naisip ni Queen. Natahimik si Mark. Inamin niya na hindi niya dapat iniwan ang mga bagay tulad ng nangyari noong araw na iyon. Maaari siyang manatili ng kaunti para ayusin ang sitwasyon kay Queen ngunit hindi niya ginawa. Umalis na siya. Naisip niya na para sa isang marangal na tulad ni Queen na gumawa ng ganoong katapangan na hakbangin, tiyak na malaking sakripisyo iyon sa kanya. Sa sandaling iyon, tiyak na dinurog niya ang puso ni Queen. Queen, panimulaan ni Mark. Anong gusto mong sabihin ngayon? Itatanong mo ba kung nakainom na ulit ako ng morning after pills? Rest assured, I had it as soon as I got back. Naalis ko na ang maruming amoy mo sa ako, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa anumang hindi gustong sorpresa sa hinaharap, okay? Kontento ka na ba sa sagot na iyon? Pwede mo na ba akong bitawan ngayon? Malamig na sabi ni Queen. Napabuntong hininga si Mark dahil doon. Queen, sinubukan niyang magsalita ulit. Ito ay talagang isang pagliko para sa mas masahol pa. Walang paraan na magagawa ni Mark na ibalik ito. Don't even call my name. After what you said in the car, we're both nothing but strangers, got it? Now, let go. Humisi si Queen na may masasamang tingin kay Mark. Kung ano man ang sasabihin mo, kailangan ko lang sabihin sa iyo na pinagsisisihan ko ang ginawa ko, lumabas si Mark sa wakas. Walang kwenta, wala na akong pakialam. Hindi nga kami magkakilala ngayon, sagot ni Queen. Muling bumantong hininga si Mark at pinaalalahanan siya, hindi mo ako kilala. Please, I've saved you twice as is. Hindi rin gustong banggitin ni Mark ang bagay na ito. Ngunit hindi niya kayang panindigan na sinusubukang putulin ni Queen ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa kanya. Oo, meron ka. Kaya, ano ang gusto mo sa pagbabayad? Para matulog ulit ako. Halika, gawin natin ito. Sa kotse, isang kwarto, kahit saan, kahit sa banyong ito. You can do whatever you want, sambit ni Queen habang ang mga mata nito ay nagsimulang mamula sa luha. Tinaktan na naman siya ni Mark sa mga sinabi nito. She was beyond upset. Wala nang kontrol ngayon ang emosyon ni Queen. Alam ni Mark na may mali itong nasabi minsan. Muli. Kaya, sa wakas ay binitawan na siya nito. Pinilit siyang titigan ni Queen at bumulong, ano? Ayaw mo bang makitulog sa akin ngayon? Nang marinig ito, napabuntong hininga si Mark. Well, suit yourself, dagdag ni Queen habang nagsimulang maglakad palayo. Dirdiretsong naglakad si Queen sa kanyang upuan pagkatapos noon at nakakita ng isang baso ng alak. Uminom siya ng alak pagkaupo niya. Pinaikit niya ang kanyang mga mata habang ginagawa niya iyon, ayaw man lang kilalanin siya. Pagbalik ni Mark sa upuan niya, medyo nanlumo siya. Young master, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Bettina. Napakadaling sabihin ang mahinang mood ni Mark. Yeah, I'm fine, sagot ni Mark sabay buntong hininga, hindi nalalayo ang kanyang mga mata kay Queen. Hindi na nagsalita si Bettina pagkatapos noon.
Gusto niya talagang aliwin si Mark, ngunit hindi niya alam kung ano ang magagawa niya. Kaya, naisip niya na mas mabuting manahimik. Ilang sandali pa ay nagsimula na ang party. Mayroong halos 100 tao sa pinangyarihan, ngunit hindi pa rin nakikita ni Mark si Ivan. Saan siya nagpunta? Akala ni Mark ay napakahiwaga ni Ivan. Anong plano niya? Pagmumuni-muni niya. Young Master, ito ay isang charity auction. Kung may makita kang gusto mo, maaari mo itong bilhin, pagpapalam ni Bettina kay Mark. Marahil ay narito si Ivan upang lumahok sa auction. Baka may gusto siyang ibenta. Nakikita ko, sabi ni Mark bilang pagkilala. Ito ang unang pagkakataon na dumalo si Mark sa ganoong party. Wala siyang pera noon kaya hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makadalo sa mga ganitong okasyon. Laminggalinga siya sa paligid at nasulyapan niya ang isang lalaking nakasot, may malabong ngiti sa labi habang nakatayo sa sulok. Hindi nagtagal ay napansin ni Mark na ang kilay ng lalaking ito ay medyo kahawig ng kilay ng kanyang ina. Walang duda na ang lalaking ito ay si Ivan. Bettina, it's him, sabi ni Mark at tinuro ang direksyon ng lalaki. Tinundan ni Bettina ang daliri ni Mark at nakita ang lalaki. Siya yun. Ivan yun. Kinumpirma niya. Dumating na ba ang mga tao natin? Tanong ni Mark. Nakikita niya na napakakalma ni Ivan na nangangahulugan na siya ay dumating na handa. Nag-iingat si Mark. Kung makakagawa siya ng maling hakbang, mahuhulog siya sa bitag ng lalaking iyon. Narito na ang mga reinforcement, young master. Sa mga utos mo, sabi ni Bettina. Pag sinabi ni Mark, ang party na ito ay titigil kaagad. He's acting too calm, sabi ni Mark habang pinagmamasdan si Ivan na tumingin sa kanya. Umiti pa nga siya sa akin. Anong balak niya? Napaisip si Mark. Sa tingin ko din. Young master, mag-ingat ka. We'll discuss this further once the party is over, sabi ni Bettina bilang siya ay isang mapagbantay na bodyguard. Ang ngiti ni Ivan ay nagpabagabag sa kanyang pakiramdam. It was the strangest feeling. Tumango si Mark doon. Siyempre, mag-iingat siya. Napakaraming tao ang naroroon, ano ang dapat ikatakot? Gayunpaman, kahit na hindi siya nakaramdam ng takot, alam niyang kailangan niyang manatiling maingat sa kanyang paligid. Sa simula ng auction, isang magandang auctioneer ang dumating sa entablado at nagsimulang ipakilala ang mga item na magagamit para sa auction. Lalong na-curious si Mark tungkol doon. Kung tutusin, hindi pa siya nakadalo sa ganoong okasyon. May mga oil painting, jade bracelet, antigo, at iba pa. Tumingin lang si Mark na may panandaliang interes, wala siyang balak bumili ng mga ganoong bagay. May limitadong kakayahan si Mark na pahalagahan ang mga naturang item. Ngayon, hindi ito ang oras para pagtuunan niya ng pansin ang mga bagay na ito, kaya hindi niya naisip na makakuha ng kahit ano. Young master, may nakikita ka bang gusto mo? Mahinang tanong ni Bettina. Ang lahat ng mga item ay nagkakahalaga ng daan-daang at libu-libong dolyar. Alam niyang madali niyang makukuha ang lahat kung gugustuhin niya. No, nothing caught my eye, sagot ni Mark habang umiiling. Ngumiti si Bettina doon at sumagot, oo, alam kong hindi mo gusto ang mga ganyan. Totoo iyon. Ngunit para kay Queen, ilang beses na niyang itinaas ang kanyang tanda. Siya ay interesado sa jade bracelet, ngunit ang presyo ay tumataas. Nagustuhan din ito ng ibang mga noble women. Lahat sila ay nakikipagkompetensya kay Queen upang makuha ang item at itinaas ang presyo sa higit sa 3 milyong dolyar ngayon. Sumulyap si Mark kay Queen at naisip niya na medyo cute siya. Siya ay nagalit ngayon at agad na nagbid ng 5 milyong dolyar sa pulseres. Gayunpaman, ang isa pang babae ay nagpakawala at nagsalita. Nagbid siya ng 8 milyong dolyar. Nagkaroon ng kaguluhan ng hindi paniniwala. Ang pulseres ay malinaw na hindi katumbas ng halaga. Ito ay dapat na nagkakahalaga ng 2 milyong dolyar sa pinakamaraming ngunit ngayon, ito ay ibinibenta upang ibenta sa halagang 8 milyon. Napakunot ang noo ni Queen sa narinig. Siyempre, alam niya na ang pulseres na ito ay hindi gaanong halaga. Ngunit nagustuhan niya ito at nagustuhan niya ito. Gusto niya talaga. Ngunit sino ang nakakaalam na ang ibang babae ay nahilig din dito? Itinaas pa niya ang presyo sa 8 milyong dolyar na labis-labis. Napangisi si Queen sa naisip. Wow! Table number 3 bid 8 milyon. Mayroon bang mas mataas na bid kaysa doon?
Kahit sino. Tanong ng auctioneer, halata sa boses niya ang excitement. Ang bid ay mas mataas kaysa sa inaasahan niya. Ayaw nang ituloy ni Queen ang pagbibid. Ito ay hindi katumbas ng halaga. Hindi niya itinaas ang kanyang bid. Gayunpaman, naramdaman niya ang isang mapanuksong sulyap na ibinato sa kanyang direksyon, iyon ay mula sa ibang babae. Sige, 8 million? Going once? Going twice? And, sigaw ng magandang auctioneer. Hindi komportable si Queen sa mapanuksong mga mata ng babae. Sa huling minuto, nagpasya siyang itaas ang bid at napabulalas, 10 milyon. Nagulat ang mga manunood, gulat na bumakas sa kanilang mga mukha. 10 milyong dolyar ay hindi isang malaking pakikitungo, ngunit lahat para lamang sa isang jade bracelet. Talagang sayang ang pera. Gayunpaman, ang mas ikinagulat nila ay nang ilabas ni Queen ang kanyang huling bid, may ibang nagtaas ng presyo sa parehong oras. Ang taong ito ay hindi kailanman nagbid para sa alinman sa mga naunang item dati. Sino ang lalaking ito? Naisip nilang lahat. Napalingon ng maraming tao sa pinanggalingan ng boses at nalaman nilang binata pala ang nag-alok. Pumunat ang noo ni Queen at sinundan ang tingin nila. Si Mark iyon. Ano ang ginagawa niya? Tigaw ni Queen sa isip niya. Wow! Ang binata mula sa table number 9. Nakaka-excite. Anunsyo ng auctioneer na may matingkad na ekspresyon. Since both of you bid $10 million, patuloy ng auctioneer. Malinaw na sinadya niyang paigtingin ang kompetisyon sa pagitan nilang dalawa. Sa ganoong paraan, mas tataas ang presyo ng auction. $12 milyong. Bigla. May dumating na dalawang sigaw. Sabay na sigaw ni Queen at Mark. Naramdaman ng mga tao sa pinangyarihan ng party na kakaiba ito. Bagay talaga ang dalawang ito, naisip nila. Pinandilatan ni Queen si Mark at naisip, anong ginagawa mo? Medyo na-cross ang noblewoman kanina at halatang hindi kontento sa display. 15 milyon. She yelled, raising her sign. Napanganga ang lahat na bigla sa mataas na presyong iminungkahing. Sa eksena, ang mga ballers na naruroon ay nakasuot ng mga mukha ng hindi makapaniwala. 15 milyon para lang makabili ng jade bracelet. Gaano kayaman ang babaeng ito? Wow! Hindi nakakagulat. Siya ang big boss ng Flower Fairies Group, may nabanggit. Siya ba yun? Nabalitaan kong malaki ang kinita ng kumpanya niya noong nakaraang taon, bulong ng isa. Siya yun, sige. No wonder she's spending so much, another person piped up. Haha. Tapos, walang chance yung dalawang tao. Napakayaman niya, kaya niyang magbid ng 20 million para sa bracelet na iyon, may tumawa. Sa tingin ko tama ka. Hindi ko maisip na may mananalo laban sa isang tulad ng Big Boss. Tiyak na matatalo sila, dagdag pa ng isa sa kanila. Ang mga taong naruroon ay nag-uusap ngayon. Lahat sila ay naniniwala na ang Big Boss ang mananalo sa jade bracelet na ito. Kung tutuusin, siya siguro ang pinakamayamang tao doon. Sino pa kaya ang mas mayaman sa kanya? Naisip nila. Kabanata 385. Ngumisi ang ginang. How dare these amateurs try to compete with me? Naisip niya. Sobrang kumpiyansa talaga nila. Dagdag niya sa isip niya. Wow! Ang magandang babae sa table 3 ay nagbid ng 15 milyon. Kamangha-manghang. Bulalas ng auctioneer. Ang mga bid ay dumadaan sa bubong. Bilang isang profesional na auctioneer, tinansya niya na ang jade bracelet ay aabot lamang sa 5 o 6 na milyon, ngunit ngayon ay mas mataas ito kaysa sa inaasahan niya. Nagpalitan ng palihim na tingin ang lahat sa isa't isa. Malinaw, ang maharlikang babae ay magtatapos sa pulseres. Walang duda tungkol dito. May nagbibid ba na mas mataas sa 15 milyon? Kahit sino. Tanong ulit ng auctioneer, malakas. Naningkit ang mga mata ni Queen dahil doon. Walang halaga sa kanya ang halaga iyon. Gayunpaman, ang 15 milyon para sa isang pulseres lamang ay sobra na. Marami akong magagawa sa 15 milyon, naisip niya. At kaya, nagpasya siyang bitawan ng pulseres. Isang malamig na tawa ang pinakawala ng ginang at iniisip ang sarili, tama. Itataas ko ang presyo sa bubong kung kailangan ko. How dare you compete with me? Kung wala kang kakayahan, bakit ka mag-abala? Patuloy niya sa kanyang isipan. 15 milyon pupunta ng isang beses. Nagsimula na naman ang auctioneer. Nang ipahayag niya iyon, inilibot niya ang tingin sa buong silid sa lahat ng naruroon.
Yan ang dapat itaas na bid, parang wala nang gustong pa, naisip niya. Well, ano ang inaasahan niya? 15 milyon, 2 beses. Patuloy niya. 15 million, she trailed off after a small pause. 20 milyon. Biglang sumigaw ang isang boses. Natigilan ang auctioneer. Ano? May nagbibid pa. Hindi makapaniwalang naisip niya. At ang taong iyon ay nagdagdag 5 milyon pa sa bid. Nagulat din ang audience na naruroon sa sigaw dahil galing ito kay Mark, isang binata. Sino ang lalaking ito? Ganon ba talaga siya kay Aman? Akala nila. Nagsimulang magdaldala ng mga tao, kaliwat kanina ang mga haka-haka. Dumingon si Queen at tinitigan si Mark. Lalo siyang nagalit. Ano sa mundo ang ginagawa niya? Pero ngumiti lang si Mark sa kanya. Agad na tumalikod si Queen at hindi siya pinansin, sa pag-iisip, baliw ba siya? $20 million para sa isang bracelet. Ridiculous. Galit na galit ang ginang kanina. She glared at Mark as she thought, how arrogant. Gusto mo bang i-one up ako? Ipapakita ko sa'yo kung sino ang amo. 30 milyon. Tigaw ng ginang habang nakataas ang tanda. Natahimik ang auctioneer dahil doon. Doble lang ba ang bid sa presyo ng ganoon? Ito ay masyadong mabilis na sumunod. Nananaginip ba ako? Isa ba itong ilusyon? Hindi makapaniwalang naisip niya. 40 milyon. Kalmadong dagdag ni Mark. 50 milyon. Tigaw ng babae ngayon, galit na galit. Sino itong tanga? I'll burn him for this, naisip niya. Ang tanga mo naman. 80 milyon. Nagsalita si Mark, flat ang tono niya. Nagulat ang lahat doon sa proposal ni Mark. Ano ang nangyayari? 80 milyong dolyar para sa isang pulse heiress. Ito ay hindi kahit isang hindi mabibaylang artifact. Ang auctioneer ay natigilan sa katahimikan kasama ang mga manunood. Hindi pa siya napunta sa ganoong sitwasyon. Isang 5 milyong anti-gong bidding para sa 80 milyon. Iyon ay sobrang sobra para sa isang pulse heiress. Naisip niya. Sa binata sa table number 9, sigurado ka ba? Mahinang tanong ng auctioneer. Hihimatayin na siya sa gulat. I'm sure, mahinaong sabi ni Mark. Ang 80 milyong dolyar sa kanya ay isang numero lamang. Napakurap si Bettina at napangiti doon. Matagal na niyang nakatrabaho si Karen, kaya parang hindi big deal sa kanya ang sitwasyon ni Mark ngayon. Noong nakaraan, bumili pa si Karen ng isang oil painting lamang sa halagang 100 milyong dolyar. Sa orihinal, ang pagpipinta ay hindi lamang ng mga 5 o 6 na milyong dolyar, ngunit nagustuhan ito ni Karen at kaya, nagbid siya ng mataas na presyo para dito. Ganoon din ang nangyayari sa Young Master ngayon, tila. Hanggat nagustuhan niya, ayos lang. Ang presyo, sa kanya, ay simpleng mga numero lamang. Hoy, sino ka sa tingin mo? $80 million. May pera ka pa ba? Panunuya ng ginang, galit na galit siya. She then thought to herself, sino ba itong lalaking ito? 80 million na pambili ng bracelet. Tatingin ba niya ay kasing yaman ko siya? Tinulyapan siya ni Mark at sumagot, kung mayaman ka talaga, magbid ka. Itigil mo na ang pagsasalita ng kalokohan kung wala kang pera. Tatingin mo ba may kukumpara mo ang sarili mo sa akin? Sino ka sa tingin mo? I bid 100 million. Ang ginang ngayon ay umaatungal, itinaas ang kanyang tanda sa galit. Natahimik ang lahat dahil doon. 100 milyong dolyar. Bahagyang kinilig sila sa binanggit na figure at nagbahagi ng kaisipan, nababaliw ang babaeng ito. Wala bang halaga sa kanya ang pera? Natigilan ang auctioneer. 100 milyon, my goodness. Bulalas niya sa isip niya. How about that? Do you still want to one-up me? $100 million is nothing to me, do you think a barasteristi like you can afford such price? Panunuya niya. May kumpiyansa siyang naisip sa kanyang puso, imposible. Sino sa tingin ng babaeng ito? 100 milyon para sa isang pulse heiress, hindi ito laro na pwedeng laruin ng sinuman. Nagkibit balikat si Hawk doon. Handa siyang itaas pa ang bid. Gayunpaman. Tumayo si Queen sa pagkakataong iyon. Itinuon ng isang mabangis na tingin kay Mark habang nagtatanong, ano ang ginagawa mo? Alam ni Queen na may pera si Mark at walang halaga sa kanya ang 100 milyong dolyar. Alam niyang magaling itong magbid, ngunit hindi sulit ang pagbid ng labis para sa pulse heiress na ito. I'm bidding
If it isn't obvious enough, sagot ni Mark na walang pakialam na tono. Nasisiraan ka ng bait. Tumigil ka nga, hindi sulit ang pera. Sabi ni Quinn sa kanya. She Saturday down right after that, ayaw na niyang kausapin si Mark. Kung gusto mo, pagkatapos ay kukunin ko ito para sa iyo, sabi ni Mark. Pinalak niyang ibigay ito sa kanya, kung para lang mabawasan ang matinding guilt na nasa puso niya. Well, I don't. So don't bid for it anymore, galit na sabi ni Quinn. Napanganga naman ang iba sa sinabi ni Mark. Ano ang ibig niyang sabihin? Nagpaplano ba siyang gumastos ng $100 million sa isang bracelet para lang ibigay ito? Nagpalitan ng tingin ang lahat sa paligid ng hindi makapaniwala sa isa't isa. Ito ay hindi maiisip. Pero ngayon ka lang nagbid, ibig sabihin gusto mo. Depensa ni Mark. Hindi, nagkakamali ka. Naglalaro lang ako, ayoko. Sabi ni Quinn sabay tumayo ulit para titigan ng maayos si Mark. Stop this, babala niya. Ang ibang babae na nagbibid ay nagpakawala ng malakas na humble noon. She mocked, what in the world are you two doing? Aminin mo na lang kung wala kang pera. Stop pretending. Ibinaling ni Quinn ang tingin niya sa babae. Marami ba ang $100 milyong? Tanong niya. Para sa'yo dapat. Tignan mo nga sarili mo, mukha kang mistress. Ngiting tugon ng ginang. Sa paggawa ng kanyang linya ng negosyo, naisip niya na maaaring ibinente ni Quinn ang kanyang katawan para sa pera nang suriin ang kanyang magandang figure. Sa pag-iisip tungkol dito, naisip niya ng masama, paano may kukumpara sa akin ang isang tulad niyan. How dare you? Fine, I'll bid. 110 million. Malakas na sigaw ni Quinn. Nagulat si Mark sa katapangan ni Quinn. Alam niyang nawalan na ng pasensya si Quinn. Dahil mahigit 100 million na rin naman. $150 million. Deklare ng ginang na may pagmamalaki. Gusto niyang takutin si Quinn kung magkano ang handa niyang i-bid. Nagpatuloy ang party sa ganap na katahimikan. Lahat ng naruroon ay mayaman, oo, ngunit hindi sila kasing kaya ng babae, Quinn at Mark. Pinagmamasdan nila ng may pag-asa ang tatlo sa pagtatalo sa isa't isa. 200 milyon. Nag-poker face si Quinn. Galit na galit ang babae doon at dumura, are you out of your mind? Do you even have $200 million? Siya ay labis na nagalit at naisip, sino pa sa silid maliban sa aking sarili ang maaaring magkaroon ng $200 milyong na handa ng ganoon. Sumuko ka na, hindi ba? Tanong ni Quinn, walang pakialam pa rin ang tono niya. Give up. Please, marami akong pera. I will bid $300 million. Tigaw ng babae. Ang auctioneer ay nalilito pa rin sa sandaling ito. Ito ay isang panaginip, hindi ba? Naisip niya. Ano? 300 million. Ang auctioneer ay talagang nabigla dahil sa kanyang ginagawang mag-isip ng matuwid. Nang marinig ito, pinaikit ni Quinn ang kanyang mga mata. Napakataas ng bid na ito. Pero hindi siya sumuko, hindi siya matatalo. Handa na siyang magbid, ngunit may ibang nanalo sa kanya. 400 milyon. Tigaw ng boses. Nang isigaw iyon ni Mark, nagulat ang lahat. Sino ba talaga ang binatang ito? Nagtaka sila. Nilinggan siya ni Quinn at nagbabala, stop bidding. Ibibigay niya ba sa akin? Napaisip si Quinn. Kung gayon, hindi niya ito gusto. Natahimik si Mark pagkatapos noon. Magbabayad ako ng $400 milyong. Itinaas ni Quinn ang kanyang daliri para tanggapin ang bid. Ang ibang babae ay nangungutya sa galit, well, that's just great. $400 million for a stupid bracelet. Natawa siya sa mga ito habang iniisip $400 million para sa garbage bracelet na ganyan. Maiiyak sila kapag nakauwi na sila. Hindi ka na ba magbibid? Wala ka bang pera para dito o ano? Sa halip ay tanong ni Mark. Dahil sa galit, nagalit ang babae at tumahol siya, manahimik ka. Hindi ako tanga. Tiyo ang gagastos ng $400 milyong para sa isang hanggal na bagay na ganyan. Isa pang paraan iyon para sabihing wala kang pera. Bakit ka nagyayabang noon pa? Ganti ni Mark. Na-offend ang babae doon at napasigaw siya, shut up. Tumingin lang si Mark sa kanya habang sumagot si Bettina, ikaw ang dapat manahimik. Talaga. Do you think you're too cool to talk to me now? I'll show you. Nagsimula ng humakbang ang ginang sa galit.
Gayunpaman, pinigilan siya ng mga seguridad na nakatalaga doon upang mapanatili ang kaayusan. $400 million para sa mga basurang ganyan. Bobo ka ba? Nakakatuwa ka. Ang babae ay nagsimulang manunuya muli, binasag ang katahimikan. Ito ay talagang hanggal. $400 million para makabili ng bracelet. Gaano kayamanan ng mga taong ito? Kumunat ang noo ni Mark nang magsalita ang babae. Tapos na tayo ngayon, sabi ni Queen sa huli. Tama, okay. Nagulat ang auctioneer, nanginginig siya mula ulo hanggang paa. May nagbibid pa na mas mataas sa 400 milyon. 400 million going once, going twice, sold. Congratulations sa magandang babae sa table number 7. Pinati niya si Queen. Umupo si Queen at pumikit. Pagkatapos, may iba pang mga item para sa auction. Pagkatapos ng kaguluhan ngayon, ang lahat ay tila mapayapa. Humigit kumulang ilang milyon lang ang presyo ng mga bid. Pagkatapos ng lahat, ano ang maihahambing sa isang 400 milyong bid? Naisip ni Mark na hindi niya dapat hayaang magbayad si Queen, kailangan niyang bayaran ito para sa kanya. Pero habang iniisip niya iyon ay muling nagsalita ang babae kanina, "Hoy, ikaw dyan. Bibid na naman ako. Are you foolish enough to take me on once again? I bet you're broke now." She issued the challenge and Mark led. Nagkatinginan ang lahat na nagtataka. Ang yabang ng babaeng ito. Galit na galit si Queen. Nakatitig lang si Mark sa babae. Gusto mong ikumpara ang yaman mo sa akin. Fine. Let the show begin, naisip niya. Oh,